Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. And this is a collective reading guys. Reading for all signs. All signs. Upright ba to? In reverse. Meron kang nalaman na sikreto, nakatago. Na hindi mo mapigilan yung emosyon mo. Hindi mo na mapigilan yung sarili mo, yung damdamin mo. O hindi mo na pinipigilan or kinokontrol yung emosyon mo. Ganon. Hindi mo na ginagawang cold or unemotional yung feelings mo, yung emotion mo towards sa person na yan dahil sa nalaman mo. More clarification of the moon in reverse. Madami kasing ano yun. And also, ay guys, the Wheel of Fortune, 5 of Cups, nagtagumpay ka na malaman mo kung sino ang destiny mo, kung ano yung destiny mo, kung ano yung nakalaan sa'yo. Yun ang nalaman mo. Kung ano yung meant for you. Kung sino ang the one for you. Basta yung nakadestin o nakatadhana sa'yo. Nagtagumpay ka na malaman mo yun. Kung sino ang nakatadhana sa'yo. Yun ba yun? O kung ano yung nakatadhana sa'yo. Pwede, kung ano yung nakatadhana sa'yo. Kung ano yung nakatadhana sa'yo. At maybe kung sino, pahalang pa kasi sa kung sino kung ano yung nakatadhana sa'yo. So, ayan. Pwedeng nalaman mo yan sa tarot readings. Nagkaroon ka ng clue or tarot reading ka. O pwedeng yung kutob mo, yung gut instinct mo ba? O nagkaroon ka ng vision. Na-convince ka o napaniwala ka na yun na talaga yung the one. Baka lumabas siya, napakita siya sa vision mo. O para ba napanaginipan mo, pag nagkaka-vision ka, parang panaginip yan siya guys. Pwede din na in a trance state. Search na lang yung word na in a trance state, no? Trance. Na parang half tulog, half gising ka. Pwedeng ganun, nagkaka-vision ka nun. And yung tulog ka, pwede na fully tulog ka, nagkakaroon ka ng vision na parang panaginip, pero totoo yung panaginip na yan. Or magkatotoo. O may sense ba? Parang gano'n, na totoo. Basta vision ay totoo. Or meron niyang pinapahiwatig sa'yo pag vision. Pag panaginip, it's illusion lang daw yan. Wala daw yan. Ano lang yan, pag panaginip. Illusion ng isip, no? Pag panaginip. Hindi daw yan totoo pag panaginip lang. Walang katotohanan pag panaginip lang. Ganun. Alam niyo yung patulog ka na. Yun yung trance state. Yung patulog ka na parang
Wala ka na sa sarili mo dahil tulog ka na. Parang gano'n na. Parang half tulog ka na. Yun ang trance state. Search nyo lang for more explanation. Ano ang hini-embody mo energy ngayon? Queen of Water. You're emotional nga. Or sensitive yung feelings mo around this time. Oh? Hindi mo nga papigilan yung emotion mo. Yun ang nangingibabaw sa'yo, yung emotion. Naging malambot yung puso mo. You feel empathy, love, care, affection. Soft-hearted ka ngayon. Ano pa ang energy mo ngayon? Okay guys, this is a balance or para bang justified, your righteous kind of person. No, hindi. Balance, or you know what is right from wrong, kasi merong timbangan, no? Alam mo kung ano yung tama sa mali. So yan, or alam mo kung sino ang mali sa tama. Ganon. Kung merong, kunwari, nag-aaway, no? Bansa o tao man, alam mo kung sino yung mali sa tama. Marunong ka magtimbang-timbang, ganyan. So ano pa ang about sa'yo? King of Earth. Hardworking ka na klase ng tao. Passionate ka sa mga ginagawa mo sa trabaho mo eh. Sensual, practical, a good provider, ganyan yan. Parang King of Pentacles din to. Or King of Diamonds, ganon. O King of yes, King of Pentacles, King of Earth, it's the same. You're intelligent, or maybe you're entrepreneur, or in a business, or marunong ka sa negosyo. O, ganon. Ano yung destiny mo na nalaman mo o nakatadhana sa'yo? Intuition na more clarification with the intuition here. Maaaring nalaman mo yan through tarot reading, through using your intuition, or pwedeng sa panood ng tarot reading, no? And or else you have the ability na like psychic abilities, like yung mataas yung intuition mo, gano'n, na magagamit mo sa iyong destiny, or else ay connected kayo ng person mo na yan na nakadestin sa'yo. Kung person mo man yan nakadestin sa'yo, connected kayo, nafe-feel nyo yung isa't isa, naramdaman nyo, nasa-sense yung isa't isa, ganon. Or nakikita mo siya sa vision mo, pwedeng ganon, kasi intuition yun. Ano yung destiny mo na yun, o yung nakatadhana sa'yo na nalaman mo? O maybe, yung person mo na nakatadhana sa'yo is intuitive or highly intuitive. Ayan. Person ba to na nakatadhana sa'yo yung nag-embody na energy na yan? Hindi. Ito energy ng person mo na nakatadhana sa'yo.
Ay, hindi. It's not your person. You will be using your intuition sa destiny mo. Yan. Yung intuition mo, gamitin mo dyan. At nalaman mo, using your intuition, kung ano yung destiny mo. Or, pwede din through tarot reading, nalaman mo, no? Kung ano yung destiny mo. And, ito, i-guide ka kung ano yung gagawin mo. Merong, kung ano yung mga prayers mo, madidinig. Pero depende naman sa prayers mo, i-grant yan, di ba? Talagang every prayer mo ay madidinig siya. Ganon. And, kasi hindi lahat ng prayer ata ng tao ay dinidinig yung kanilang prayer. Lalo na pag nasa kadiliman na side. Lalo na yung mga witches. I don't think so kung dinidinig yung kanilang prayers. Kasi nasa side na sila ng kadiliman eh. Kasi aminin man nila o hindi na sa kadiliman sila, kahit sumasamba pa sila sa Diyos, nasa side sila ng kadiliman. At mostly, or ang sumasagot ata sa kanilang mga prayers ay sa kadiliman din. Yun ang alam ko eh. Kasi nasa side sila ng kadiliman eh. Yung ginagawa nila is evil. They are evil doers. That's why. Magkakaroon ka ng connection yan sa langit kasi madidinig yung prayers mo. Ganon ang mission mo. And alam niyo yung kung ano yung hinanaing mo, yung totoong mga pinapaabot mo sa langit ay nadidinig, ganon. Na may faith ka, sa langit, may faith, you have faith, and you will speak your truth. Ganon kasi color blue. Na malaya ka na makipag-communicate through prayers, ganon, sa kalangitan, no? And you are connected kasi you are intuitive. So, makakonect ka sa langit niya, no? Dahil it's your destiny. You will be using your connection. No? Yun na yung, through that, yung using your intuition na makakonect sa langit ay, kasi it's part of your destiny. It's your destiny. Maiparating mo kung ano yung gusto mong sabihin na totoong nasa kalooban mo. Sumisimbolo din ng truth to eh. Kung ano yung nais mo, kung ano yung talaga yung totoo na pinaparating mo, na pinapanalangin mo sa langit. Ganun. Ano pa? Tungkol sa mission mo na yun, ano yung gagawin mo sa mission mo? Yun. Mission or destiny pala, no? Pero may mission ka for sure. Yung pakawalan mo o yung i-hatch mo yung itlog, kasi may itlog dito. I-hatch mo, ikaw yung mag-hatch sa itlog na yan kasi you have that strength and energy, fire, and ability na ma-hatch tong itlog na to para sumisimbolo ng itlog. Yan. Hindi. Or else ang may ikulong ka. May kukulong ka ba? Hindi. May itlog kasi dito eh. Parang kung baga sa dragon, mangingitlog ka. Kunwari lang yung dragon na. Siyempre tao ka.
Kunwari sa dragon, mangingitlog ka, magkakaanak ka, ganon. Hindi. Hindi ang magkaanak ka eh. Hindi daw. May palalayain ka mula sa trap. Ganon, may mga palalayain ka. Wala, hindi talaga, oy. O ikaw tong palalayain mula sa pagka-trap. Ikaw palalayain ng God, oh. Ikaw tong palalayain ng God mula sa pagka-trap. O, diba, malalim siya, guys. Pero God ngayon na naggagay dito. Yung God ang magpapalaya sa iyo mula sa pagka-trap. Kung na-trap ka, alam mo yung parang na-trap na-trap and yung in a bandage, ganon. Na-trap or in a bandage ka, palalayain ka ng God dyan. Tapos, anong gagawin mo after that? Na makalaya ka na dyan, ay maging napakalakas muna at napak-confident. Hindi ka na yung na-isolate ba? Hindi ka na nakukulong, no, sa loob ng itlog na yan, palalayain ka ng God dyan. Kasi mag-uumpisa ka na, no, na makikita ng lahat kung gaano ka strong, ka confident, ka courageous, ka positive. O baka may pair ka, pwede din ha, na you will be together, magkakaroon ng union sa inyo. May pair ka ba na magkakaroon ng union sa inyo? Let's see. Meron. O kaya dalawa to dito. The child. Ano yung pair mo? Anak mo? Magiging anak mo? Hindi. O baka bata isip siya, kaya child yung embody niya energy. Para siyang bata. Yung kanyang ugali. Hindi naman. Hindi siya bata, parang bata. O ano siya, inosente, like a child. Hindi din. Pero bakit child? Clarified by child. Ano to mga kasama mo na to? Parang siyang bata talaga eh. Kasi child. Or basta may makakasama ka, hindi mo naman anak, maging anak. This is someone na guided. Hindi na meaning nito. Basta child or warm yung personality niya na parang hindi eh. Strong tong tao to. Child, yun ang makakasama mo. Child. Basta ito yung kanya in-embody, huwag na matagalan lang. Pero may makakasama ka. Oh. Ay, napaka-strong mo. Kung sino man sa inyo yung dito, very positive na courageous and passionate. No? Kung sino dito ang napakatapang or very brave and courageous. And pareho kayong confident, pareho kayong passionate. And strong yung personality. Pareho din kayong goal-driven. Pero yung main difference is positive yung isa or optimistic yung isa. Very brave, fearless. Ganon. Ikaw itong papakawala ng gado mula sa ano na yan, sa pagka-trap or in a bondage. Ganon. Ano pa? Parang sumisimbolo na yan ng itlog. Para ba nasa loob ka ng itlog? Yung simbolo niyan. Yung pala yung na-trap ka dyan sa loob na yan. Na-trap ka or in a bandage ngayon. So, papakawalan ka ngayon. At magiging strong ka na and
magkakaroon ng union ngayon sa inyo, nung pair mo, gano'n yan, kadalasan may mga pair yan para, alam niyo yung balance, strong kayo, yung gano'n ba? Magkakaroon kayo ng pair. Sino yung magiging pair mo? Ito nga, strong na person, siguro ano lang yung, ano na yan, yung the child na yan, clarification lang talaga yan. Ito yung kanyang energy, strong, malakas yung kanyang mga kamay, alam niyo yung beetle na insekto yan eh. Yung, basta any type of beetle, basta beetle na, lalo na yung, ano, yung sa niyog, malakas din mo paano magpadyak kawa kami, ang lakas magpadyak ba. Tapos meron pang African beetle na yung pinapagulong niya yung tae ng, tae ng hayop yun eh. Pinapagulong niya yun. Mas malaki pa sa kanya ng 3 times, 10 times. Basta ganon, o doble yung laki sa kanya. Basta ganon. Kasi napakalakas na nun. Napakalakas ng mga paa niya. Malakas ang kamay mo. Malakas ka. Yung pangatawan mo. You're strong. Pating katawan mo. And also your mind. Kasi alam mo, kaya mo eh. Kaya mo, kunwari, magbuhat ng mas higit pa sa weight mo. Alam mo, kaya mo eh. Ganun yun eh. Pero kung nasa isip mo hindi mo kayang buhatin yan, eh hindi mo talaga mabubuhat yan. Pero pag alam mo, pagka naniwala ka, o pag alam mo, mabubuhat mo yan. Ganun. So yun, alam mo naman kung ano yung limitation may, di ba? Lahat naman tayo. So yan, kung mabubuhat mo ba yung dalawang timba ng tubig. Ganon. Kailangan 3 timba. Paano buhat yun? Matapon lang. Nakatimba yun eh, di ba? O kaya ay 2 tumbler. Wow! 1 tumbler, mabuhat mo. Ganon. O 1 drum, mabuhat mo. O kaya 1 sakong ng bigas. Ganon. Yan, makakasama mo. Yan ang magiging partner mo. Emotional. That's why. Saan mo ba nalaman? Nagpa-tarot reading ka ba? Personal tarot reading? Hindi. Using your intuition, doon mo nalaman na doon mo nalaman yung nalaman mo. Through your intuition. Siguro paisip ka. Lalo kung may mga similarities kayo, na iba talaga yung naramdaman mo sa kanya. Mga ganun, lalo kung pagdating sa person na to, na magiging pair mo na bakit na-attach ka sa kanya, na mga ganun ba? Or pagdating sa person mo, or kakaiba talaga yung connection nyo, mga ganun ba? Natu-drawn ka sa kanya na, oh my gosh. You feel something special, mga ganun, or basta using your intuition, or maybe sa vision, o kaya ay kung hindi man sa vision, pakita sa vision mo, kung sakali na kinausap ka ng anghel, no? O ni Jesus Christ sa vision mo, o nakita mo yun sa vision mo, o kahit na sabihin mo panaginip, no? Panaginipan mo yung tao na yan, or pwede din na yung gut instinct mo, ano sabi sa'yo, or kung meron ka connect, no, na mga entities, spirits, celestial beings, na lalo kung dali mo maintindihan yung mga sinasabi nila. Ayan. O naiintindihan mo yung sinasabi nila sa isip mo. Kasi they talk to you. Yung mga angels. Through sa isip mo. Pwede din sa tenga mo, kung may clear audience abilities ka, maririnig mo din yun. Pero hindi siya
boses ng tao. Basta hindi siya yung katulad ng sinasabi, yung nagsasalita na kagaya ng tao. Iba yun sila, iba yun. Kadalasan yan sa mind, sa isipan. Sinasabi ng they talk to you through your mind, sa isip mo, sinasabi nila yan. O kaya pwede din sa tenga, pero madalang yung sa tenga. No, pag may clear audience abilities ka lang, no. Sa akin nga inaano ko pa parang hinahasa ko ba yung clear audience abilities ko kasi hindi pa nga ako ganun ka expert, charot, ganun talaga. Tapos sabihin ng iba, mayabang daw ako. Ako, nagsasabi lang ako ng totoo. Ayan. Kasi, binigyan naman talaga ako ng God ng mga gift. Nakasulat yun, bata pa ako. Madami yun sa dahon, sa puno, sa puno ng kalatutsi. Yun nakasulat sa dahon ng kalatutsi. Mga ano na ako nun, yung mga elementary o high school. Basta mga ganun, hindi ko na matandaan. Parang elementary pa ata ako nun Grade 6 ko. Basta mga ganun. Kaso lang, ang dami nun. Ang dami sa dahon. Bawat dahon may word. Yung God talaga ng panaginip sa akin. Na taglay ko yun o binigay niya sa akin na gift. Ganun. Ganun yung pagkaano ko Pero yung natandaan ko lang doon, wisdom. Isang word na natandaan ko Nung umaga pa nga ano ba yung iba na yung binigay ng God sa isip ko? Siyempre bata pa ako nun. Ano ba yung binigay ng God sa ako na, ano yun, wisdom na naalala ko. Sabi ko, wisdom. Alam ko na yung wisdom noon kasi nababasa ko yan Pero hindi ko pa gaano naintindihan yung wisdom noon, kung ano ba yung wisdom. Alam ko, karunungan. Ganon noon. Ay, sabi ko, binigyan ako ng wisdom kasi yung iba nakalimutan ko. Ano ba yun? Isip-isip ko. Na problema ako kung ano yung iba. Madami yan, guys. Kaya, pero yung mga naiinggit, na nakarinig niyan, gagawa nila ng witchcraft. Ginagawa na ako ng witchcraft para iruwin kasi naiinggit, umiiral yung inggit nila. O kaya manira, ganun. At least yung sinasabi ko, totoo. Hindi ko gawa-gawa yan. Ay kung nainggit sila na binigyan ako ng God ng ganun, ay hindi ko na problema yon Sila may problema kasi pinapairal nila yung inggit nila. At may hatol yan sa kanila dahil hindi makatwiran yung ginagawa nila. That's why, nasasabi ko may clear audience abilities ako kasi naririnig ko din naman. Kahit elementals kahit mga naririnig ko yan. Pero, hindi pa nga nahasen, yung nahasa talaga, na basta, ganun So, ayan. Message ng God sa'yo. Alam niyo yung mga tao na nang-harm dahil sa inggit nila. Evil na mga tao yan. Yan ang tunay na mga evil. Dahil lang sa inggit mga harm. Gusto i-destroy kung ano yun sa kapwa nila. At alam niyo naman kung saan bumabagsak yung kaluluwa ng mga evil. Lalo kung hindi nagbabago. Kung hindi nila binabago yung sarili nila sa impyerno. So ano pa? Yan, hindi pa nanakot yan. Alam naman nating lahat yan, di ba? Sa Biblia na may impyerno at doon tinatapon ng masasama ang mga evil. Evil doers, ang mga masasama. Di ba? Lalo kung hindi magbago ng mga ganon. Na, basta, alam niyo naman yan Hindi ko naman kailangan ulit-ulitin yan. Message ng God for you. Birthday, a significant birthday holds the answer to your question. Emotional healing. As your heart heals of old emotional pain, you receive new blessings and love. Yan. Sa birthday, baka birthday mo, birthday ng
kamag-anak mo, loved ones mo. It holds the answer to your question daw. Habang nag-heal yung heart mo, yung puso mo, no? From all the emotional pain, makaka-receive ka na new blessings and love. So, yan. Bata pa ako, kinakausap na ako ng God. Pero hindi lang ganun ka, yung intimate na, hindi lang ganun ka, alam niyo, yung unlike right now, na minsan ginaguide pa niya ako sa reading. Lalo na ngayon. Pero ang sabi ko sa kanya, collective reading ng mga viewers o ng mga nagko-comment dyan sa video yung kukunin ngayon. Kasi collective reading eh. So kung sino sa inyo ang makuha dyan o kinuha ng God ng energy. So yan. Yun nga din na yung nagpag-guide ako sa kanya eh. Yung sa kay Juros na yun. Kasi gusto ko din makatulong. Kasi may pagkamatulungin din ako talaga. Ayun, may comment na ako dun sa kay J. Costura na tinanong ko sa God kung sa God na ako mismo nagtanong kung saan banda makikita yung bata. Sabi sa may daw, sa may yung nagsasalubong yung tubig, yung parang pinupush pa baba. Yun ang sagot, no? Parang pinupush pa baba. Tapos, meron pa ako tinanong na parang paganyan ata eh. Basta parang paganyan na pinupush pa baba. Siguro merong doon, merong hole na parang, guys, na parang sumisipsip ng tubig. Parang, alam niyo, nakikita niyo yung sa mga river, minsan na gumaganyan-ganyan. Baka doon. Yung parang may siya, yung pag ganyan, paikot-ikot na tubig, ganun, na parang may humigop sa ilalim, baka doon. Basta ganun. Tapos, meron pa, sa anghel naman ako nagtanong, pero kino-comment ko naman doon sa para manuhan sila, ma-inform din ba? Parang, dagdag na din information para mahanap nila. Sa kahoy daw nakasabit o nakatali. Parang ganun. Basta nasa kahoy, nakasabit o nakatali siya. Doon siya na-trap sa may, pwede din na naipit siya ng kahoy. Basta natali o nasabit. Ganun. Yun. So, kung may nakapanood dito na kakilala nun, ay baka doon yung mahanap sa ganung area. O kung meron pa parang may paganyan, na parang nagsasalubong yung tubig, na parang may humihigop sa ilalim, parang pinupush daw pababa yung tubig. O baka merong humihigop sa ilalim. Baka may butas o ano. Basta ganun, parang pinupush pababa. Basta ganun talaga yun. May hole ata, may hole sa ilalim. So, ayan. Pag mga ganyan na parang alam na sa buong Pilipinas, no, madami na nakakaalam ng mga ganun. Madami talaga mag-care, no, sa mga ganung situation. Madami na gustong tumulong din. So, ayan. Lalo na mga taong empathetic, may empathy, ganun. So, ayan. Ayan yung mga taong gustong tumulong. Ayan. Kung may tulong lang. Kung ano lang naman yung may tulong. Hindi naman pinipilit. So, ano pa? At, parang sumalungat din pati yun eh. Sa tubig. Yung paglangoy niya. Yun pati. Sumalungat din siya sa paglangoy kasi sa agos ng tubig yung malakas ata yung current. Sumalungat kaya natangay na basta ganun.
May ganun pati. Kailan ko pa yun na tinanong? Mga ilang araw na din. Nung nag-comment pa ako nun sa sa ibang mga yung video ba napanood ko. So, let's go back here. Sino tong person na to? Ay, ito pala yung energy niya. For sure, kilala ka na nito. Or kung hindi man, magkakilala na kayo nito. Ay, oo eh. Magkakilala na kayong dalawa eh. Parang merong cold. O kinat off nyo yung isa't isa. Or there is a boundary. No? Or merong naglagay ng boundary. Merong bitter sa connection nyo. Or merong someone na bitter outside sa inyong connection na gusto kayong hadlangan, pigilan. No? You will be, na sa ganun hindi kayo magkatuluyan. Hindi kayo ma-unite. Pwedeng ganun. Basta magkakilala na kayong dalawa ng person na yan. Ano yung feeling sa'yo ng person na to? Ito. Na ma-unite kayo. Ay, death card. Nahirapan. Sasaktan. Masama yung loob niya sa'yo. Hindi naman. Ano yun? Nasasaktan lang? Nasasaktan siya, guys. Nasasaktan siya. Oh. Basta papakawalan ka dyan, malaking na yan. Bagay na pakawalan ka from the bondage. So, yan. Ano pa? Ang feeling sa'yo nitong tao na to, na ma-unite kayo. Ano naman siya eh, hindi naman siya yung makipagpataas-taasan sa'yo. O hindi naman siya yung superior ba na makipagtaas-taasan sa'yo na yung hindi siya magpakumbaba sa'yo. Hindi siya ganun. Willing naman siyang yung magkaayos kayo. Yan. O gusto niya magkaayos kayo. Hindi ganun ang term dito. Willing siya magkaayos kayo. Ayun, willing siya. Ayun na nga eh. Kaya yun ang nabanggit ko. Willing siyang magkaayos kayo. Yan. Kahit nasasaktan siya. Mukhang may argument or may misunderstanding sa inyong dalawa. Kaya willing siya makipag-ayos sa'yo. Basta magkakilala na kayong dalawa. Baka nagkaroon ng conflict or hindi pagkakaintindihan, ganun, between the two of you. Ano ang iniisip na binabalak ngayon ng person na yan sa'yo na magkakaroon ng union sa inyo o ma-unite kayo? Ang mag-take ng action kasi Queen of Wands yan. Ang maging confident siya, positive, and passionate and driven. Alam yung goal-driven siya. And porsigido na mag-take ng action sa'yo na kagaya ng goal kanya ba? Na you're a goal, no? Goal kanya na kailangan niyang mag-succeed, na ma-achieve. So, ganun. Ano pa? Na hindi siya dapat panghinaan ng loob. Instead, maging passionate siya, maging positive and fiery, no? Para makuha kanya, para mag-succeed siya. Ang ganon. Para mag-succeed siya na ano ba yan? Para mag-succeed siya na kasi goal kanya eh. Para mag-succeed siya na magkaroon ng communication sa inyo, na ma-message kanya o mapuntahan kanya, pwedeng travel or message to or communication, ganyan yun eh. Na magawa niya ng ma-message ka, na mag-succeed siya na magawa. Oo. Dahil sa nasasaktan siya kung kaya hindi niya nagawa pa na i-message ka para magawa niya na ma-message ka, para mag-succeed siya na ma-message siya. Meron talagang ganung tao na parang
nag-hold back na hindi niya magawa kahit mag-message, lalo na kung nagkaroon ng misunderstanding sa inyo. Lalo na kung nagmi-middle o pumapagitna yung ano niya, yung pride and ego. So, pero dapat isang tabi yun eh. Oh. Kaya kung manotice niyo yung mga taong down to earth at yung mga taong hindi ma-pride at hindi totoong mayabang, pwedeng pinagbibintangan lang ng iba na mayabang. Yung mga taong hindi totoong mayabang ay sila yung ano ba, yung nagsusorry pa, na ganon. Sila yung marunong mag-sorry, magpakumbaba. Sila yung mga taong inaamin yung mali nila, 'di ba? Unlike sa ma-pride at mayabang at ma-ego na hindi, kahit sila ang may kasalanan, hindi sila mag-sorry. Hindi nila inaamin yung pagkakamali nila. O, 'di ba? Pero yung mga totoong hindi mayabang, yun ang sinasabi nilang mayabang, baliktad. O, hindi ata nila naintindihan yung word na mayabang. So, ayan. Yung nasasabi ka lang ng totoo dahil naiinggit sila sa sinasabi mo na totoo, sabihin mayabang. Ay, hindi ganun yun. Mali yun. Mali yung pagkaintindi nila sa mayabang na word. No? So, ayan. Dapat siguro sa mga ganong tao ay mag-research. Dahil kahit na sarili nila ang mayabang, yung iba ang sabihin nilang mayabang na hindi naman mayabang. No? Na talaga namang mayroon lang talaga. Sabihin na nila mayabang. O kung proud lang yung tao sa kung ano meron siya, kung ano yung totoo na sabihin yung totoo, sabihin na, o kaya ay masaya lang siya na sabihin yung totoo, o totoo lang siya, honest lang talaga siya, na misinterpret nila mayabang na daw kasi hindi nila naintindihan yung word na mayabang. O, kulang sila sa knowledge about sa word na mayabang. Kaya nga ako, pag interesado ako sa isang word, sa kung ano man yung topic na yan, talagang pinag-aaralan ko yan like stones, no? Kung ano mga meaning niyan, o kung kaya alam nyo, kung nakita nyo, di ba, alam ko yung mga meanings ng mga stone, alam ko yung mga benefits niyan, yung mga ano, kasi pinag-aralan ko, matagal pinag-aralan ko yung mga stone yan, kaya ang dami ko alam na stones, yung mga crystals, at yung mga tungkol sa psychopaths, kasi pinalaliman ko yung pag-research eh. Ganon yun. Hindi yung papyaw lang para maintindihan mo ng lubusan. Kahit word yan. Nire-research ko talaga yan. Pinapalaliman ko yung pag-research yan. Para maintindihan ng mas malalim na husto, no? Iba kasi katulad ng wise na word, no? Yung sinasabi nilang wise na common na pag-intindi ng marami, yung wise doon na tao ay kunwari ay nalansian niyo yung isa o nautakan niyo yung isa, wise daw yun, wise. Hindi ganun ang wise. Kung pag-aralan niyo ng gusto yung wisdom, yung tao may wisdom, baliktad. Yung wise na tao, hindi mapanamantala yan. Hindi mga ano yan kasi may sense of right and wrong yung mga taong wise. At yung wise ay marunong, madaming may good judgment yung taong wise. And nakaka-acquire ng wisdom, nakaka-gain ng wisdom through observation, through its experiences and through the experiences of others. Na-explain ko na yun na mas malaliman yung wisdom. Yung kung ano yung taong wise, kung ano yung may wisdom. Yan. Yun na yung message ng person mo. Ano yung mga naiinggit sa akin ng mga witches, mga na-insecure o may galit man. Sige, sila panalangin kay Satanas. Sila, hiling na hiling kay Satanas. Na-distract ako dito, o guluhin. Ganyan yan sila eh. Kaya nasa evil forces yan.
Good luck na sa kaluluwa nila. Nakapunta sa impyerno. Kung ano pa. Siyempre, ginagawa nila ng ritual din yan. Ay, nako. Enjoy nila. Kasi hindi na sila mag-enjoy dun sa impyerno. Pag nandun na sila sa impyerno. Gala na pong gusto mong sabihin sa lahat ng viewers. Kasi siya ngayon ang naglagay dito. Maging fair. Yun ba yan? Maging fair daw, maging patas daw. Lahat na nanonood dito sa video nito, maging fair, maging patas dapat. Huwag maging unfair. Maging fair, maging patas. Yung mga naiinggit na ginagawa nila ng witchcraft o na-insecure, no? Ganun kasi kababaw yung iba, ganun ka-evil yung iba naman, inggit lang, makaramdam ng inggit. Gagawa ng witchcraft sa kapwa nila. Ang sama, walang puso ba? Kagaya dun sa yung babae dun na dalawang anak niya nabaliw. No? Dalawang anak niya, matatalino daw yung anak niya. Wala siyang pera. Na binaba ng tricycle driver kasi dun daw may makatulong sa kanya. Meron nga tumulong sa kanya ako. Na magaling kasi manghula daw yung driver na yun, yung tricycle na yun eh. Doon siya binaba. O dyan, may tutulong sa'yo dyan. Dito kita ibaba kasi may tutulong sa'yo dyan, sabi niya. Yun kami nakausap niya. Yun. Kahit pa paano, natulungan naman. Kahit kunti, pambili ng gamot ng anak niya. Yan. Kami nakasawa ko. Pero ako nagbigay, syempre. Yung asawa ko, in-advise niya, maawain din yung asawa ko kasi pag mga ganun. Maawain yun. Empathetic yung asawa ko. Katulad nun, wala naman daw siyang kaaway, pero may kulam siya, no, tiningnan ko sa kamay niya, may kulam, tsaka maitim yung aura niya. May kulam siya, guys. Kaya, tinulungan ko naman na yung parang pantanggal ng ano. Ay, sana na, ano yun, kaso lang ulit-ulitin yun sa kanya ba? Ulit-ulitin sa kanya mga anak niya pa, pinabaliw yung mga anak niya. Meron talaga, siguro nainggit yun sa anak nun. Baka yung asawa niya namatay, yun din ang nagpatay, ang pumatay, yung mangkukulam. Sabi ko, meron nangulam sa'yo, lalo na sa mga anak mo. Siguro meron din, kung kaya nagkaganon, sabi ko. Kasi yung mga kulam o yung witchcraft na yan, kaya din nilang pabaliwan yung yung mga biktima nila eh. Sirain nila yung ulo. Diba? Walang konsensya. Wala silang awa. Salbahe talaga. Lalo na yung inggit lang ang dahilan tapos gaganunin nila yung kapwa nila. Diba? Ngayon na nabaliw yung dalawa na yun na anak ng at ng problemado. Hindi siguro tinantanan pa rin yun. Hindi niya yung tinantanan kahit nakita niya nagdurusan, naghihirap. Mga kasi yan eh, kadalasan yung mga walang awa, walang konsensya, napaka-evil. Panghasik ng lagim ang ginagawa nila. Salbahe yung mga ganun. Nainggit yung kasi matatalino yung anak nun. Kita nyo? Ano sama yung ibang tao. Ano evil. Kaya mayroong nalalagay sa impyerno kasi may mga ganun. Kaya actually madami nasa impyerno daw eh. Hindi kakaunti, madami. Yung sa langit kakaunti. Nasa 5% lang. Ang sabi ni Angel Metatron. Until now, God, 5% pa rin ba nasa langit ng mga kaluluwa out of 100%? 5%. Yun lang kasi ang righteous eh. Yun lang kasi ang kaya nga sabi ni Jesus Christ, a very few yung makakasumpong sa daan papunta sa path daw papunta sa langit kasi yan, narrow yan eh. Yun mga sure talaga na save yun sila. Yun. Hindi naman sa parang mawala ng pag-asa yung karamihan. No? Pero yung sinasabi lang dito ang totoo. Hindi yan pagyayabang. Sinasabi lang ang totoo dito. So, ang mahalaga, mas save. No? Mapunta man sa langit o hindi, mahalaga ay mas save. Kaysa naman mapunta doon sa impyerno, diba? Worse doon, kung mahirap ang buhay dito sa lupa, mas mahirap doon ang danasin doon sa wala nang buhay doon sa impyerno eh.
Walang buhay dun, kamatayan na walang hanggan, walang wakas. Pagdurusan na walang hanggan, walang wakas dun. 101 million times siguro mahigit pa yung pagdurusa nila doon compare dito sa mga nagdurusa sa lupa. Matindi daw doon. Kasi nga, instead na magbago, baka mabuti, ay mayabang pa. Lalo yung mga evildoers. Meron kasi talagang, ay nako, batinggilan ko yung tawagin. Grabe. Sama. Pinapairal yung inggit kay villain. Kaya yan. So, ano yung next kaya na mangyayari sa inyo netong ano naman yung energy nito. Itong person na yan. Upright ba to? One more. Palang. Upright. Yes. Upright. Hanged man. May magta-try na itatali to. Ito upright ba to? Parang palang pa yan eh. Yes, upright to. Kahit na may magta-try na itali itong person na to na parang mas stagnant, para hindi makapag offer ng cup of love sa'yo, ay maging courageous to. Mag-o-offer at mag-o-offer to sa'yo ng cup of love, kaya gusto niya na makapag-reach out to sa'yo, ma-message ka niya. Kaya hangad niya magtagumpay talaga eh, no? Kailangan maging passionate siya and talagang positive siya. Kasi kung hindi, ay mabibiktima siya ng mga gustong mag-bind sa kanya, no? Sa mga gustong kontrolin siya, pigilan siya, na ipastagnan siya para hindi makapag-reach out sa'yo. Lalo na kung natunugan na ng mga enemy. Alam niyo yung enemy? Nasa side ng kadiliman, mga witches, mga gumagawa ng witchcraft spells, mga ganyan. At yung iba pang evil forces na hindi natin nakikita, kung natunugan nila yan, ay gagawa yan sila ng paraan para kontrolin o pigilan yung person mo. Kasi ganyan yan sila. Lalo na yung mga witches at yung mga evil na mga tao. They will try to stop your person na mag-reach out sa'yo. Or magkaroon ng communication sa inyo. Gusto na pigilan to na ma-unite kayo, na sa ganun ay hindi kayo ma-unite. Kasi nga, sa evil forces sila. Evil sila. Kasi kung hindi naman sila evil, wala yan silang pakialam. Happy pa yan sila kung masaya sa love life ang iba. Wala yan silang pakialam o kaya walang pakialam. Hindi yan mangyalam. So, ayan. Ano pa kaya ang next na mangyayari sa inyo nitong person mo na to na ma-unite kayong dalawa? Matatagumpay yan. Ang magkakaroon na yung beginning sa inyo dalawa. Anong gustong sabihin sa ng person mo na yan? Nagtitake talaga siya ng risk. Mag-take siya ng leap of faith, maging courageous, maging brave siya. Ayan. May gusto magpastagnan sa kanya. Mga ano yan, mga witches. Mga witches yan. Na napakalakas ng loob, passionate pa. At parang mga immature to eh. Ito lang sa taas. Na excited pa mga atake na mag-take na action na para pastagnan. Para mas stagnant yung person mo, para hindi makapag-offer ng cup of love sa'yo. Diba? Mga inggitira yun sila. Inggitiro. Babae o lalaki man. So yan, ito na lamang guys for collective reading.